Si Isko Moreno. Nung kinalaban niya ang mga atienza, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si Mayor Lim, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si former President Mayor Estrada, tama o mali, kasama niya kami. Hindi namin matanggap ngayon bakit yung kakampi niya, yung tinatawag niyang ate, ano bang ginawa ko para mangyari ito sa amin. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, Mayora ayaw tantanan sa paninira kay Yorme. Yan guys, talagang matindi, di ba? Kasi kaka-interview lang niya dito kaya Pac First o itong si Christian Esguera na dating empleyado ng ABS-CBN. So dito guys talagang binakbakan na naman ni si Yorme. Guys talagang yung kanyang mga sinasabi ay pawang mga pangit at kasiraan lang kay Yorme. Pero bago yan guys, siyempre wag natin kalimutan ang ating mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At sa mga Iskonians forever, ang dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan at mabuhay po kayong lahat. So, love guys. So, yun na nga guys. So, ito na nga guys, talagang ayaw tantanan ni Mayora itong si Yorme. Kahit sabihin natin paulit-ulit lang, kailangan natin guys itong ma-counter. Dahil mas maraming maniniwala dito. Kung lalo na kung ang makapanood ay wala namang alam sa ginagawa ni Yorme, di ba? Napawang paninira lamang. So narito guys, panoorin muna natin. Tapos ituloy natin ang ating reaksyon. So narito na, itong si Mayora. Basically, ang basa ng marami, and I share that observation, the prevailing narrative so far of this campaign is that of betrayal. Correct. Do you agree? Opo. Unang-una, betrayal po sa akin, personal, dahil for the longest time ay nagtuturingan po kami ng former mayor bilang magkapatid. Pangalawa po, betrayal po sa aming partido. Sa kadahilanan po na hindi naman po kaila sa lahat ng kanyang pagsasalita, sa kahit ano pong mga pagkakataon, ay lagi niyang sinasabi na hindi na po siya babalik sa lungsod ng Maynila. Lalong-lalo na po nung tumakbo siya bilang presidente. At bago po siya umalis ng City Hall, ay kinausap pa po niya kami ni Vice Mayor Yul Servo na pinagbilin po niyang Maynila at sinabi niya sa gedli-gedli na lang daw siya, retired na siya, at plano niyang magturo. Betrayal po sa mga taga Maynila dahil ilang beses na po niya kaming iniwan. Kapag nagsisik po siya ng higher office, ginagawa po niyang pinaka-plataforma ang lungsod ng Maynila. Tapos po, bigla niya pong iiwan. Tapos po na akala ko ay concern niya dahil pinagbili niya po ang halos lahat ng mga department heads niya noon na sana po ay akin pong i-retain na makasama ko po ulit. Sa buong akala ko na it is out of concern dahil ang sabi po niya para may continuation po ng lahat ng amin pong mga ginagawa, total nasa ayos naman, ay hindi naman po ganun na nangyari. In fact, karamihan ng mga reklamo patungkol sa Maynila, ang may maituturo mo dun sa mga iniwan niya mga departamento. Opo. Dahil naniniwala naman po ako sa kanyang kakayahan na mamuno nung panahon na yon bilang aming alkalde at ako naman po ay bilang partner niya. So nung panahon po na yon talagang sinusuportahan po namin lahat ng adhikain niya for the City of Manila. May mga dumadating din na mga kwento na pipilitin daw niya ako mag-slide down.
mag-vice mayor ulit sa kanya, o di kaya i-consider ibang position, halimbawa mag-congressman doon sa aking distrito, na outright sinasabi ko, hindi ko gagawin yun. Pero did he offer that option sa inyo? No, hindi niya na sinabi yun. Hindi na ho niya sinabi yun sa akin. Anong sagot niyo po nung sinabi niya mag-isip muna kayo? Hindi ako nagsalita. Kilala ko po si Isko Moreno. Alam ko po na kahit anong sabihin ko, magaling niya i-twist yun eh. Yung mga ganong pagsasalita. Kaya hinayaan ko lang po siya magsalita ng magsalita. At talagang tinandaan ko lahat ng mga sinabi niya. Tama po. Alam niyo, Christian, nung siya ay kinalaban niya ang mga Atienza, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si Mayor Lim, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si former President Mayor Estrada, tama o mali, kasama niya kami. Nung lumaban siya bilang presidente, kasama niya kami. Hindi namin matanggap ngayon, bakit yung kakampi niya? Yung tinuring niyang kapatid niya, yung tinatawag niyang ate. Ano bang ginawa namin? Ano bang ginawa ko para mangyari ito sa amin? Anong tingin niyo? Bakit ganun yung ginawa sa inyo ni Isko? Is it because of you or it's because of him? Baka siya yung may problema. It's because of him. It's because of him. Kasi lagi naman namin pinag-uusapan yan eh. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, yung mga tinulong niya sa akin nung ako po ay umupo bilang mayor, ang alam ko talaga, out of concern, syempre naging alkalde siya eh. Okay? So, syempre may mga tips siyang sinasabi sa akin. Iniwan niya yung mga sinasabi niyang pinaka-general niya dito. Ako naman, dahil naniniwala ako, nakasama ko rin naman silang makatrabaho, ay naniniwala ako out of concern. Inabsorb niyo rin lahat. Inabsorb ko halos lahat. Halos wala akong nailagay na sarili ko, di ba? Common naman yan na kapag bago ang administrasyon, Sarili tao. sariling tao mo. Siyempre, trust and confidence yan eh. Pero mabibilang mo lang ang mga tao talagang naipasok ko bilang mga department head. Lahat po yan ipinakiusap niya. Ang sabi niya sa akin, dahil para daw may continuation lahat, dahil nakaplastado na yan lahat, sila makakatulong sa akin. So, buong akala ko, ganun nga. Pero napansin po namin habang tumatagal, halos karamihan ng mga reklamong umaabot sa akin ay patungkol sa mga departamentong tangan ng mga taong iniwan niya sa akin. Halimbawa, sa MTPB, yung sa traffic. Okay? Karamihan ng mga reklamo dyan, kotong. Tapos yung towing. Okay? Yan pong laging reklamo sa akin. Makailang beses ko na pong tinawag ang attention nung hepe niya. Ang sabi nila sa akin is, tatawagin nila yung attention nun, tapos one strike policy, tatanggalin. Okay, may tinanggal. Pero ganun pa rin na nangyayari. Ang daming truckers na nagrereklamo sa akin, walang tigil. Ang daming mga tricycle drivers na nagsasabi sa akin na tinutow sila ng walang dahilan. Tas ang laki ng sinisingil sa kanila. So yun guys, napanood nyo, di ba? Walang sawang o walang kamatayang pagtataksil na naman ang sinasabi ni Mayora na maraming beses daw sinabi ni Yorme na hindi na siya tatakbo, di ba? At lagi natin sinasabi dito, hindi na talaga yung tatakbo dahil nga naging busy na siya at nakita natin na masaya na siya sa pamilya niya, di ba? Tapos nagpatayo siya ng Discovery Night dyan sa may BGC na talagang ang focus niya ay pag-aartista na lang at personal na negosyo. Pero bakit tumatakbo nga? Hindi ba malinaw sa kanila na sila mismo nagkukwento, di ba? Na may sumisigaw na bumalik ka na. Bumalik ka na, Yorme. Di ba? So, hindi nila matanggap yan, guys. Hindi talaga nila matanggap. Ang sa kanila, kung ano sinabi niya, yun ang kanilang
sinusunod o kanilang pinangahawakan. Pero yun na nga guys, di ba? Ang sinasabi nga ni Yorme ay ang taong bayan ng nagpapabalik sa kanya at hindi nila ginawa yung kanilang mga tungkulin. At sabi pa dyan guys, di ba, na kaya lang daw niya ginawa yung mga proyekto ni Yorme dahil nga daw gusto niyang tumaas ng posisyon o tumakbo sa pagka-presidente. Kaya daw niya pinagawa lahat yun, yung kanyang mga legacy dito sa Maynila. Hindi niya sinasabi na kaya tumatakbo si Yorme bilang presidente noong 2022 dahil gusto niya niyang gawin yun sa buong Pilipinas dahil nagawa na nga niya. Di ba? Kasi pagka sa buong Pilipinas, may budget siya. Unlimited ang budget niya, di ba? Alam niya kung anong prioritize niya. Apat lang naman yan guys, ang kanyang priority. Yung pabahay, ospital, eskwelahan, at trabaho. Yun lang lagi ang inano ni Yorme, pinupursige. At ang sabi pa yan dyan ni Mayor, nakakala daw niya concern si Yorme dahil nga iniwan niya, di ba, yung kanyang mga heads of the department. Pero nakita naman natin guys, nung panahon ni Yorme, di ba, nagpe-perform lahat ng Department of Heads ng City Hall. Dahil nga magaling, di ba? Magaling si Yormeng maging mayor. Kaya niyang utusan lahat, di ba? Para sa ikabubuti ng bayan. At nakamonitor siya. Talagang pinupukpok niya. Lalo na kung nakikita niya hindi ka nagtatrabaho, talagang sisipahin ka ni Yorme, sisipakin ka ni Yorme. Pero siya guys, siya na nga nakaupo, di ba? Hindi dapat pinagsisibak-sibak niya yung mga hindi nagpe-perform. Kahit sabihin mo pa na rin-recommenda sa kanya ni Yorme, kung ang nakasalalay, di ba? Ang kinabukasan ng bayan o yung mga serbisyo nila, papangit ng papangit. Pwede mong idahilan kay Yorme, Yorme, di ba? Yung iniwan mong sa akin dito, limbawa, di ba? Sa health, napabayaan, daming reklamo. Di ba? Ipasibak mo na. Itong si Fox Pagan na asawa ko. Hindi kaya ganun guys. Ang kanyang dapat ginawa para naging maayos. Di ba? So siguro, baka nagpapabaya din siya kung bakit hindi nagagawa yung trabaho niya. Di ba? So sabi naman niya, inamin naman niya dyan. Napanood nyo naman guys na may kakayahan daw si Yorme na bilang mayor o mamuno kaya nila sinuportahan dahil aminado sila guys, aminado siya na magaling si Yorme at may kakayahan na mamuno, di ba? Pero ganun pa man guys, sinisisi pa rin si Yorme sa kanyang mga sinasabi dahil nga tumatakbo siya, di ba? At sinasabi pa niya guys, di ba? Sinungaling daw si Yorme nung nag-usap sila. Di ba? At sabi niya may mga kwento daw na dumarating sa kanya na kailangan niya mag-slide down kapag tumakbo si Yorme. Di ba? Pero ang totoo niyan guys, kung yun ang ginawa niya at nag-slide down na lang siya nung sinabi ni Yorme na tatakbo siya ulit ng mayor, dapat sana buo pa yung kanilang partido, di ba? Kumbaga, siya lang ang magsasacrifice. Bababa lang siya sa pwesto, di ba? Mareretain lahat ng councilor. Hindi naman apektado yun, guys, hindi naman apektado yung mga congressman. Pwede naman siyang maging party list. Kung sakasakali, di ba? Buo naman yung Asenso Manileño kung ayaw niya mag-vice, di ba? Kasi si Yul lang vice, o kaya naman si Yul siya yung magpa-party list, magko-congressman. Di sana buo pa sila. Di ba? Kaso mataas din ang pride na natikman yung pagka-mayor, guys. Di ba? Masarap ang buhay sa City Hall. Kaya hindi siya bumaba. Kaya pinilit pa rin sa kanya. At doon, di ba guys? Ito na naman. Sinisisi na naman ni Yorme. Ginawa na ng mga palaaway. Dahil daw nung panahon ni Lim, kinalaban ni Yorme. Itong si Lim, tama man daw siya o mali, sinuportahan siya. Ganon din daw ang ginawa kay Atienza. Tama man daw o mali, sinuportahan pa rin si Yorme. At itong si Erap,
ganun din daw ang ginawa. Tama man o mali, sinuportahan nila itong si Isko. So, alam naman natin guys, kaya kumalasan si Yorme dahil hindi na naaayon o yung mga prinsipyo na gustong gawin ni Yorme ay hindi na nagtutugma sa ginagawa ni Lim, ni Erap at saka ni Atienza. Kaya si Mayora guys, hindi na nakamove on dyan. Samantalang si Atienza ngayon kakampi na, di ba? Kakampi na guys. Di ba? Kaya nga vice nga si Atienza kasi nga nagkasundo na sila. Nagkausap na sila ni Lito Atienza. Kumaga siya na lang ang hindi nakakamove on. Gusto pa rin yata mag-away yung dalawa, di ba? Para namang hindi sa politician, alam naman niya na ganun. Eh kahit siya, di ba? Vice siya ni Erap pero iniwan din niya si Erap. Sumama kay Yorme. Kaya dapat alam niya yan, guys. Alam niya dapat yan. Ganyan ang laro sa politika sa atin, di ba? Kaya nga, isa sa paninisi niya, guys, di ba? Ang may problema daw talaga itong si Yorme. At ang sabi niya, yung mga iniwang nga niyang heads, kagaya daw ng MTPB, yung traffic, di ba? Puro reklamo daw yung Kotong. Sa mga tracking daw, ang laki na sinisingil. Eh, alam mo naman pala yung problema, bakit ngayon mo lang sinabi, di ba? Dapat nung pag-upo niya, nung pag-upo pa lang niya, yung isang taon pa lang, nung nakitaan niya na hindi na nagpe-perform yung mga heads of department, hindi dapat sana sinabihin niya na si Yorme, Yorme, yung iniwan mo, mukhang hindi na nagtatrabaho dahil nawala ka na. Di ba? Kasi yun ang lumalabas, guys. Dahil nawala na si Yorme, hindi niya na alam kung paano niya i-implement yung mga gusto niyang mangyari sa kanyang sa City Hall. Kaya nga siguro napababayaan, guys, dahil nag-relax din siya. Dahil alam niya wala siyang makakalaban, di ba? At ang yun na nga, guys. Kaya kailangan po ay tuloy natin yung pagtatanggol kay Yorme dahil wala na siyang nakitang maganda kay Yorme. Puro na lang paninira. Na kung saan dati, di ba? Puro siya papuri. So, narito guys, yung pangalawang video, panoorin po natin. Tapos tuloy din natin ulit ang ating reaction. Pasok, May Mayora. lumalabas sa mga internal surveys nyo. Kasi ang impression ng iba, lamang sa survey itong si Isko Moreno. Hindi naman po ako nagtataka dyan na lamang siya sa survey. You should remember, national figure na si Mayor Isko. Nakadalawang beses na po siyang nag-attempt for a national position. Una yung sa Senate, nung tumakbo siya, I think way back 2016. And then recently nga, as a presidential candidate. So, talaga pong kilala si Isko. Pangalawa, artista po siya. Nauna, hindi naman po ako artista. Hindi rin po ako nag-seek ng any position other than a local position. Okay. Siguro, ang naging disadvantage ko lang ay I'm not really into social media. Hindi ko po naggamit yung social media platform to advertise kung ano yung mga nagagawa ko sa City of Manila. Mas minabuti ko yung old style na pagbababa ng serbisyo. Dumidiretso kami sa tao. Napakarami na po nating infrastructure. Tama po, kitang-kita yan. Pero ilan lang ho ba ang natutulungan nitong ating mga infrastructure? Ilan lang ho bang nakikinabang? I will give you an example. Yung condominium, yung pinatayo pong housing sa Tondo. Ilang pamilya lang pong nakinabang doon? Ilan po ba? Mga 290. Pero that was one of the showcase That's one of amenities. the showcase. In fact, hindi naman po lahat ng mga taga-Tondo lang ang nakinabang doon. You could check the records. Marami po doon. Mga tauhan po niya. Talaga? Totoo. Kasi ang impression kay Mayor Isko, in 3 years, ang dami niyang nagawa. Maraming na-erect na mga structures. And in fairness to him, luminis naman yung Maynila, pero hindi lahat syempre. So yun yung showcase Okay. niya, di ba? Gusto ko lang po i-correct yan. Nauna, tama po kayo. Marami po siyang sinimulang ipatayo. Okay. Para klaro po, nung umalis siya, siguro mga 30% lang nung 7 housing projects ang nasimulan. 30%.
70% nun, ako po ang nagtapos. Ang mas higit pa doon, ako ang nagbabayad nung loan na ginamit para ipatayo itong mga housing projects na yon. 4 pa lang ang natapos na nakatayo sa housing projects na yon. May 3 pa. Ako pa rin ang nagtatapos ngayon. Yung mga housing projects namin, napakaraming problema. Ako rin ang nag-aayos ngayon. Meron po tayong 3 sinimulang ipatayong eskwelahan. Ito yung proyekto nyo that would Hindi. differentiate you from him? No. Yan po yung proyektong sinimulan niya. Continuity. Oo. Mga 30% din lang. Ako nagtapos. Ako rin ang nagbabayad. Manila Zoo, sinimulan lang niya. Ako rin ang nagtapos. Ako nagbabayad ng utang. May sarili akong mga infrastructure projects. Ang ginagamit po namin, pondo talaga ng Maynila. Yung dati ba? Utang? Utang po. 17.8 billion ang inutang po ng lungsod ng Maynila. 15 billion galing sa DBP, 2.8 billion galing po sa Land Bank. Lahat po yan nasa records. Wala pong ginamit dyan for COVID purposes. Pangalawa, Christian, the entire halos 2 years ng paninilbihan ni Isko was during COVID. Okay? Lahat ng tao nasa loob ng kanilang mga tahanan. Walang nakakalabas. Siyempre, malinis ang kalye, walang traffic, walang basura. Dahil walang tao sa kalye. Ako, inabutan ko, lahat ina-absorb ko yan. At inaayos ko. Hanggang sa kaya namin, inaayos namin ng basura. Kahit na tao niya ang may hawak ng basura. Inaayos ko ang traffic, kahit tao niya ang may hawak ng traffic. Yan naman po ang kadalasang ibinabato sa akin. Araw-araw, nililinis namin ang buong Kamaynilaan. So basically, you're left cleaning up the mess. Yes, I am left cleaning up the mess. Sa banda, tingnan natin yung mga issues. No? Isa sa mga maraming may reklamo, yung Manila Health Permit. Ah, Alam na alam niya yan, no? yes. So sabi niya, nililinis niya yung mess na nagsimula na karang administration. Disclosure, apektado ako rito. Nagpunta ako sa health, Opo. yung nagbabayad ng 625, Opo. no? Okay. Tama po yan. Ano ba pwedeng gawin para linisin to? Kasi maraming mga guro, for instance, na talaga nagre-reklamo rin sa proseso. Opo. Anong changes na pwedeng gawin? Una-una po, So guys, napanood nyo si Mayora, di ba? Matindi itong si Mayora. Di ba? Tinatanong ni Christian Esguerra, di ba? Ano sabi niya? Lumalabas po na mataas ang survey ni Isko. Ano po ang masasabi niyo doon? Ano ang sabi niya, guys? Alam ko naman yun kasi nga artista siya, di ba? Sikat siyang artista at bukod doon, tumakbo na rin siya bilang senador at nung nakarang 2022, tumakbo na rin siyang presidente kaya popular na po siya. Alam ko na sikat siya kaya mataas siya sa survey. Hindi niya sinabi guys na kaya mataas ang survey niya. Unang-una, sa dami ng ginawa niya na alam naman niya, success siya. Di ba? Sa kanilang pagtayo ng mga iba-ibang projects ni Yorme. Pero wala sa binabanggit doon. Di ba? Kahit sa Kalye Survey, guys, kung nanonood kayo sa mga ibang vlogger na Kalye Survey, si Yorme pa rin ang nangunguna, guys. Dahil nga sinasabi nila na nung si Yorme, di ba, ay maganda yung palakad niya at nakikita natin na masipag siya, umiikot siya, nagro-ronda siya. At talagang alam niya ang kalagayan ng mahirap. Hindi niya sinasabi yun, guys. Hindi niya sinasabi yun. At isa pang sinasabi niya, guys, na sabi niya, disadvantage ko, hindi ko kasi nagamit yung social media. Di ba? Hindi kagaya ni Isko. Sabi niya, hindi yan umaharap. Hindi yan gumagawa o hindi yan kumikilos nang walang camera. Parang masama. Kasalanan pa ngayon ni Facebook, guys. Di ba? Kung bakit nasa Facebook si Yorme, laban siya ng social media. Di ba? Kasi nga, guys, kaya nasa social media si Yorme dahil araw-araw may ginagawa. Nakikita natin hanggang sa gabi, hanggang sa madaling araw may ginagawa si Yorme. Hindi kaya hindi niya ginawa yan dahil wala siyang ginagawa, guys. Di ba?
Kasi public servant kayo. Dapat, Mayora, alam mo na nakikita dapat ng tao kung anong ginagawa mo everyday. Di ba? Ako talagang gusto ko yung lahat ng public official nakikita natin sa social media kung anong ginagawa, guys. Kesa naman, di ba? Sa mga official na hindi nagpapakita, missing in the action. Hindi mo alam kung nasaan na, baka nasa abroad, nagbabakasyon na, di ba? Minsan may mga kalamidad pa, wala yung mga mayor, wala yung mga congressman, yung mga councilor, di ba? O mga gobernador, o mga senador, sama na natin, di ba? Pag wala sila, anong iniisip natin? Baka wala nga talagang ginagawa. At diba, ang laki ng budget niya, hindi siya gumawa ng team niya. Alam naman niya na nung panahon ni Yorme, isa rin sa nagpapatok sa kanya yung social media. Dahil nga nakikita natin, ang dami niyang ginagawa, sobrang busy niya. Di ba? Kaya mas gusto natin yan. At bakit ngayon, di ba? Bakit ngayon ay nagpo-post siya sa social media? Kala ko ba hindi niya ginagawa yan? Nakita niyo ngayon, guys. Lagi silang may post sa media ngayon, lalo na sa Asenso Manileño, tsaka sa kanyang FB page, di ba? O, pwede dapat sana hindi mo na rin ginagawa yan. Bakit ngayon gumagaya ka kay Yorme? So, yun pa ang isang problema. At sinasabi niya, guys, nagiging showcase daw ni Yorme, di ba? Yung Maynila para tumakbo sa mas mataas na posisyon. At ito pa, guys, sinisiraan niya na talaga yung mga pabahay ni Yorme. Di ba? In-example pa niya yung condominium na kesyo daw. 290 families lang ang nakinabang dyan. Di ba? Pero hindi niya nakita na yung 290s na family yan. Naangat yung buhay, di ba? Guminhawa, nagkaroon ng kapanatagan, sumaya sila, di ba? From squatter, naging maayos ang tirahan nila. At kung hindi gagawin ni Yorme yan, kailan pa kaya mauubos ang squatter? Di ba? Kahit sabihin mo 290 lang yan, kung tuloy-tuloy yan, marami ang makikinabang. Natural, 3 years lang yan, kung anong kaya lang nung panahon na yun, yun lang ang kanyang may di-deliver. Pero, napakaganda nun. Kasi nga, nauubos yung squatter. Kesa naman sa kanya, wala siyang pabahay. So, ano na mangyayari sa mga walang bahay? Hindi kawawa din, di ba? At sinasabi niya na puro daw tao ni Yorme pa. Yung mga nakakuha doon. Bakit alam mo pala dati ba, dapat pinagbawalan mo na. Kung deserve din naman nila, kahit hindi sila taga-Tondo. Ang usapan kasi dito, taga-Maynila, di ba? Kahit sa condominium yan, kahit binondominium yan, basta taga-Maynila ka, qualified ka. Pag na-approve ka, makukuha mo. At sinisisi pa niya, di ba? Sabi niya, pinatayo niya kasi mga 30% lang. Ang nagawa niya nung umalis siya. Yung 70%, ako na ang nagtuloy. Natural siya magtutuloy kasi siya na yung iniwang mayor. Di ba? Sa budget naman, wala na siyang problema dahil na-loan na nga yan. Di ba? Babayaran mo na lang. Nagrereklamo ka pa. Mas mahirap ang magpatayo kaysa sa maningil. Di ba? O kaya magbayad ng mga utang. Kasi puro reklamo na lang siya, guys. Ang ginagawa niya. Kaya nga, di ba, binanggit pa niya yan. Sabi niya, ang anong panahon ni Yorme, di ba? Nagkautang pa yung City Hall sa kanya na 17.8 billion. Ang sabi niya, di ba? Pwede namang hindi umutang. Talagang minamasama na niya, guys, yung pinagawa ni Yorme. Talagang wala na siyang nakikitang maganda. Nakasama naman sila. Lalo na siya sa nag-approve. At isa pa, sa kanyang topic dyan, di ba? Na kaya daw malinis nung panahon ni Yorme. Dahil daw pandemic nun. So, walang lumalabas doon, di ba? Wala daw lumalabas sa mga tao. Kaya malinis, walang sasakyan. So, kasalanan pa ngayon ng mga tao, guys, dahil hindi lumalabas. Dahil daw, walang nagkakalat, kaya ganun. Bakit ngayon, di ba? Ordinaryo na. Di dapat linisin. Nililinis daw nila. Nililinis na nakita natin puro dugyot. Di ba? Lalo na ngayon sa Divisoria, di ba? Nagbalik na yung mga illegal vendors dyan. Natural, dudumi ng dudumi. Kung hindi maagapan yan, at kung hindi talaga porsigido, yung tagalinis, naglilinis yan, o mga mismo naguutos, ay talagang madumi yan. Di ba? So, yung huling issue sa kanya, guys, yung sa health permit, ba, tinanong nga ni Christian Esguerra na pati siya
tinamaan yung sinasabi niya na health permit, di ba? Naging problema sa mga hospital ngayon. So, hindi niya sinabi guys, yung online registration na kung saan ang dami ring nagreklamo, di ba? Kaya talaga guys, sinasabi ko sa inyo, binubulag talaga tayo nitong si Mayora, di ba? Lahat ng pinagawa ni Yorme ngayon, pangit na kung saan dati pinapalakpakan nila. Nakita natin guys, di ba? Porket kalaban niya na wala nang ginawang matino si Yorme. Lahat ng pinagawa niya parang na-permisyo pa yung mga nakinabang, kagaya no sa condominium, di ba? Sa eskwelahan kaya, yung mga pinagawang malalaking eskwelahan na marami nag-aaral ngayon, hindi niya binanggit yun guys. Kasi mas marami yung nag-aaral doon, libo yun. 3 eskwelahan na, di ba? Yung nag-ooperate na ngayon at pinakikinabangan na ng teacher at ng mga estudyante. Hindi niya sinabi guys. Talagang binubulag po tayo nitong si Mayora. Huwag po tayong papatalo dyan guys. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo guys. Kung paulit-ulit siyang naninira, nagpapa-interview, paulit-ulit din tayong magdidepensa kay Yorme sa mga katotohanan lang na ginawa ni Yorme. Alright guys, so huwag niyo pong kalimutan, like, share, and subscribe. Lalo na po, yung mag-comment kayo dahil talagang tuloy-tuloy ang paninira niya. Ilabas niyo po ang inyong suporta, ang inyong simpatsya sa comment down below para po malaman, di ba? At matalo natin. Baka yung makakapanood diyan kay Mayora, maniwala sila na hindi mabuting leader si Yorme, palaaway, di ba? Pangit yung mga ginawa, palautang, di ba? So, di po tayo papayag. Alright guys, so ganito lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Pagpalain tayo ng Kung May Kapal. Manila, God first.